Ngayong gabi may pambihirang bagay na magaganap. Minsang sinabi ni Baba Vanga na darating ang sandali kung kailan magsasalita ang isang inosenteng bata ng mga salitang napakamakapangyarihan na kayang baguhin ang tadhana, at nagsisimula na ang sandaling iyon ngayon. Kung minsan ka nang nanalangin para sa isang palatandaan, nadama mong naliligaw o nakiusap sa universo na pakinggan ang iyong tinig, hindi aksidente ang mensaheng ito. Ang maririnig mo ngayon ay maaaring magbago ng takbo ng iyong buhay magpakailanman. Makinig ng mabuti, sapagkat ang propesyang ito ay nagdadala ng isang lihim na nakalaan lamang para sa mga handang magising at maaaring kabilang ang iyong kaluluwa sa kanila. Pamilyang Pilipino, napansin niyo na ba kung paano minsan may mga sinasabi ang mga bata na bigla na lang tayong natitigilan, mga salitang masyadong malalim para sa kanilang edad, ngunit kakaibang pamilyar sa ating kaluluwa? Sa ating kultura, naniniwala tayo na ang mga bata ang pinakamalapit sa langit. Ang kanilang mga salita, halakhak, at maging ang kanilang katahimikan ay maaaring magdala ng mga mensahe mula sa banal. Minsan nang sinabi ni Baba Vanga na may batang magsasalita ng isang propesya na magigising ang mga puso sa buong mundo, at marahil, ngayong gabi, ang mensaheng iyon ay para sa iyo. Habang nakikinig ka, buksan mo ang iyong puso. Maaaring ginagamit ng universo ang sandaling ito upang ipaalala sa iyo na ang tadhana ay hindi basta-basta nagaganap, ito ay pinipili. Emosyonal na pagdiskubre. Narinig mo na ba ang isang bata na nagsalita ng mga salitang tila banal? May kakaiba sa kanilang tinig, dalisay, inosente, hindi na dumisan ng pagdududa, na may dalang panginginig na direktang dumadampi sa kaluluwa. Sa Pilipinas, marami ang naniniwala na ang mga bata ay ipinanganak na may bukas na mata, ang kakayahang makakita sa daigdig ng espiritu. Nakikita nila ang mga bagay na nakalimutan na ng matatanda. Nararamdaman nila ang mga katotohanang tinatago ng lohika. May isang kwento noon, sa isang maliit na probinsyang baybayin, tungkol sa isang 5 taong gulang na batang lalaki na nagising na umiiyak, sinasabing na panaginipan niya ang isang tinig na nakabalot sa liwanag. Akala ng kanyang mga magulang, guni-guni lang iyon, hanggang sa nagsimula siyang maglarawan ng mga mukhang hindi nila kilala, at ng mga pangyayaring hindi pa nangyayari. Ilang linggo lang ang lumipas, isa-isa niyang nasabi ang mga ito ng eksaktong tulad ng sa kanyang panaginip. Mahina ang bulungan ng mga matatandang babae sa baryo, may pahiwatig ito, ang langit ay nagsasalita sa pamamagitan niya. At ang paniniwalang iyon, ang sinaunang katotohanang iyon, ay patuloy na nananahan sa puso ng bawat Pilipinong nakatatanda. Nakita na natin ito noon, ang sandaling itinuro ng isang bata ang bakanting upuan at sinabing, narito si Lolo. Ang sandaling ngumiti o tumawa ang isang sanggol sa sulok ng silid, o biglang umiyak habang kumikislap ang kandila. Para sa atin, hindi iyon basta mga pagkakataon. Iyon ay mga pahiwatig ng langit, marahang bulong mula sa hindi nakikitang daigdig. Minsan nang sinabi ni Baba Vanga na ang susunod na dakilang mensahe para sa sangkatauhan ay hindi magmumula sa iskolar o pinuno, kundi sa isang kaluluwang hindi pa nadumisan ng kasamaan, isang batang magsasalita mula sa kadalisayan. Ipinakita sa kanyang pangitain na ang batang ito ay lilitaw sa isang lugar na hindi inaasahan, isang lupang malapit sa pananampalataya, kung saan ang mga panalangin ay patuloy na binubulong sa ilalim ng ilaw ng kandila, at mga rosaryo ay nakasabit sa tabi ng mga larawan ng pamilya. Maraming nag-aaral ng kanyang mga propesya ang naniniwala na ang Pilipinas, bansang binabalot ng pananampalataya, at mga himala, ay maaaring maging lupang iyon. Isipin mo iyon sandali. Paano kung isang batang Pilipino, sa isang sulok ng bansa, ang may dalang mensaheng hinihintay ng buong mundo? Tayo ay lahi ng malalim na damdamin ng pananampalatayang lumalaban sa bagyo at pighati. Marunong tayong makaramdam ng mga palatandaan, sa simoy ng hangin na dumadampi sa pisngi, sa panaginip na bumibisita bago magbukang liwayway, sa tinig ng mga bata na tila kumikislap mula sa langit mismo. Kapag ang isang bata ay nagsalita ng may hiwaga, nakikinig ang ating mga ninuno. At marahil ngayong gabi, tinatawag ka ring makinig. Hindi aksidente na natagpuan mo ang mensaheng ito. Matagal nang inaayos ng universo ang bawat sandali upang dalhin ka rito, upang ipaalala sa iyo na ang mga propesya ay hindi lamang sinaunang kwento. Ang mga ito ay mga buhay na alon ng enerhiya na dumadaan sa panahon, naghihintay ng tamang pusong gigising. Ang mga salita ng isang bata ay kayang pukawin ang matagal nang natutulog, pananampalataya, pag-asa, kaliwanagan, dahil ang katotohanan, kapag namutawi sa inosensya, ay dumudurog sa kaluluwa ng higit pa sa anumang sermon.
Kaya habang nakaupo ka ngayon, humihinga ng marahan, marahil naramdaman mo rin ang banayad na enerhiya sa hangin, ang bahagyang paghatak sa puso, ang bulong na nagsasabing, makinig ka. Sapagkat saan man, may batang nagsasalita, at ang mensahe ay maaaring patungo na sayo. Espiritual na pahayag. Nang minsang magsalita si Baba Vanga tungkol sa isang bata na ang mga salita ay magigising sa mga puso, marami ang tumuring dito bilang isa na namang mahiwagang pahayag ng isang bulag na propetisa. Ngunit para sa mga tunay na nakinig, ang kanyang mensahe ay hindi tungkol sa paghulang mangyayari, kundi paalala sa sangkatauhan tungkol sa nawawalang koneksyon nito sa kadalisayan, pananampalataya, at banal na katotohanan. Sa bawat tahanang Pilipino, may isang altar, isang munting sulok na puno ng kandila, mga santo, rosaryo, at larawan ng mga mahal sa buhay. Para sa iba, ito ay simpleng dekorasyon lamang. Ngunit para sa atin, ito ay isang banal na pintuan sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Dito natin ibinubulong ang ating mga pag-asa, ang ating mga takot, at dito rin natin sinisindihan ang mga kandilang sumasagisag sa mga biyayang hindi maipaliwanag. Ang propesya ni Baba Vanga ay direktang tumutukoy sa ganitong uri ng pananampalataya, ang paniniwalang hindi nangangailangan ng patunay, kundi ng pananalig lamang. Sinabi niya na ang tinig ng bata ay lilitaw sa panahong ang mundo ay binina sa katotohanan, kapag wala nang naniniwala sa mga himala, kapag mas pinagkakatiwalaan na ng tao ang makina kaysa sa panalangin, at kapag ipinagpapalit na ang pag-ibig sa kaginhawaan. Sa katahimikang iyon, may batang magsasalita. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit ito'y alingaw-ngaw sa mga kaluluwa. Nauunawaan ng mga Pilipino ang ganitong uri ng katahimikan. Dito tayo namumuhay araw-araw, sa tahimik na dasal bago matulog, sa mga hikbing tinatago sa dilim, sa mga salitang, bahala na ang Diyos, kapag wala ng katiyakan. Hindi iyon pagsuko, iyon ay pananampalatayang nagkukubli sa anyo ng pagtitiyaga. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ang propesyang ito ay tila napakalapit sa ating puso. Dahil hindi lang ito tungkol sa isang bata, ito ay tungkol sa atin. Tungkol sa inosensyang nakalimutan ng bawat pusong minsang naniwala, minsang nagtitiwala sa mga palatandaan, at minsang tumingala sa langit na nagsusumamo, pakiusap, bigyan mo ako ng himala. Sa isa sa mga hindi gaanong kilalang pangitain ni Baba Vanga, inilarawan niya ang isang liwanag na bababa sa isang bansang binubuo ng mga isla na napaliligiran ng dagat. Sinabi niya, mula sa dagat, muling babangon ang pananampalataya. Sa loob ng maraming siglo, tinawag ang Pilipinas na perlas ng silanganan, isang lupang napalilibutan ng karagatan, at pinagbubuklod ng pananampalataya. Maaaring dito nga tumuturo ang kanyang pangitain. Maaaring ang banal na mensahe ay matagal nang bumubulong sa isa sa atin. Maraming matatanda sa mga lalawigan ang may kwento tungkol sa mga batang nagsasalita ng mga katotohanang hindi nila dapat alam. Isang batang babae sa Batangas ang minsang nagsabi sa kanyang ina na huwag bumiyahe kinabukasan dahil iyak ng malakas ang ulan. Kinabukasan, isang biglang pagguho ng lupa ang tumama sa daang dapat sanay daraanan nila. Isa pang batang lalaki sa Iloilo ang nanaginip ng isang babaeng nakaputi na nagsabing sindihan niya ang 3 kandila sa tabi ng ilog. Makalipas ang ilang araw, ang bayan nila lamang ang nakaligtas sa baha na sumira sa mga karatig na yon. Hindi lang ito mga kwento. Ito ay mga pattern, mga bakas ng banal na daliri sa puso ng ating mga tao. Ang pangitain ni Baba Vanga tungkol sa batang propeta ay maaaring hindi tumutukoy sa isang tao, kundi sa paggising ng maraming kaluluwa, lalo na sa mga lugar kung saan buhay pa ang pananampalataya. Sinabi niya na ang mga inosente ang may hawak ng susi sa susunod na panahon ng liwanag. At ang inosensya ay hindi lang sa kabataan umiiral. Nananahan ito sa bawat pusong pumipili ng kabutihan kaysa galit, kapatawaran kaysa pagmamataas, at pag-asa kaysa kawalan. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, madalas nating sabihin, ang bata may dalang grasya. Kapag may sanggol na bumisita sa bahay, naniniwala tayong nililinis nito ang mabigat na enerhiya at nagdadala ng swerte. Ang parehong paniniwala ay dumadaloy sa mensahe ni Baba Vanga, ang kadalisayan ng isang bata ay kayang linisin ang kaguluhan ng mundo. Ang kanilang mga salita ay paalala mula sa langit na ang katotohanan ay hindi nawala, naghihintay lamang itong muling marinig. Marahil, ang propesya ay hindi lamang tungkol sa mundo na makarinig sa isang bata, marahil ito ay tungkol sa mundo na muling matutong makinig. Sapagkat kung isipin mo, hindi ba't doon nagsisimula ang mga himala? Sa pakikinig, sa iyong intuisyon, sa iyong mga panaginip, sa maliit na tinig sa loob na nagsasabing, huwag ka munang sumuko.
Sa panahong tila nanlalamig na ang puso ng sangkatauhan, ang propesya ni Baba Vanga ay nagdadala ng init, isang pangakong ang banal na karunungan ay patuloy na dumadaloy, hindi sa ingay, kundi sa inosensya. Maaaring ang susunod na mensahe mula sa universo ay hindi nakasulat sa mga bituin o binibigkas ng mga pari, kundi ibinubulong ng isang batang patuloy na naniniwala sa pag-ibig. At paano kung ang mga salitang iyon ng bata ay hindi kailanman nakalaan na manatiling malayo? Paano kung ang mensahe ay matagal nang umaalingaw sa iyong sariling diwa, naghihintay lamang na maalala mong maniwala muli? Kung nakararanas ka kamakailan ng mga kakaibang senyales, biglang kilabot, kumikislap na mga kandila, o mga panaginip na paulit-ulit, marahil tinatawag ka na ng universo upang gisingin ang parehong kadalisayan sa iyong loob. Dahil ang bawat propesya ay hindi lang babala, ito ay paanyaya. Ang universo ay hindi lang naghuhula, ito ay naghahanda. Kaya habang nakikinig ka sa mga salitang ito, hayaan mong lumambot ang iyong puso. Isipin mong sa loob mo ay may parehong banal na liwanag na binanggit ni Baba Vanga, isang ilaw na matagal nang naroroon, naghihintay lamang na muli mong pagkatiwalaan. Marahil ang propesya ay hindi nagaganap doon sa labas. Marahil ito ay dahan-dahang nabubuksan sa loob mo mismo. Pagpapakita at gabay. Kung ang lahat ng iyong narinig hanggang ngayon ay may gumising sa loob mo, ang banayad na kirot sa dibdib, ang kakaibang kapayapaan sa kaluluwa, hindi iyon pagkakataon. Isa itong paggising. Ang propesya tungkol sa bata ay hindi kailanman nilayon na manatiling kwento lamang, ito ay isang pagtawag para maalala mo muli ang iyong banal na pinagmulan. Sa mga pangitain ni Baba Vanga, madalas niyang sabihin, kapag narinig mo ang mga salitang naglalaman ng katotohanan, huwag kang maghintay. Tumugon ka ng may pananampalataya. Iyon mismo ang hinihingi ng universo sa iyo ngayon na tumugon. Dahil ang pananampalatayang walang kilos ay tulad ng kandilang walang apoy. Maaaring umiiral ito, ngunit hindi nito kayang liwanagan ang dilim. Kaya ngayong gabi, pag-usapan natin kung ano ang maaari mong gawin, hindi dahil sa takot, kundi sa pananampalataya. Sa tradisyong Pilipino, kapag nararamdaman nating may pagbabago sa enerhiya o may banal na pangyayari na paparating, isinasagawa natin ang ritual ng kaliwanagan. Nagsisimula ito sa isang puting kandila, isang maliit na mangkok ng malinis na tubig, at ang iyong buong pangalan na ibubulong ng 3 beses. Sindihan mo ang kandila ng dahan-dahan. Hayaan mong huminga ang apoy. Ang puting kandila ay sumasagisag sa kadalisayan, ang parehong kadalisayang dumadaloy sa batang nakita sa pangitain ni Baba Vanga. Habang nasusunog ito, ipikit mo ang iyong mga mata at tahimik na itanong. Anong katotohanan ang tinatawag akong marinig? Ang unang isip, unang imahe, o unang alaala na papasok sa iyong isipan, iyon ang iyong mensahe. Huwag mong pagdudahan. Tanggapin mo lang. Sapagkat ang universo ay hindi sumisigaw, ito ay bumubulong. Pagkatapos, kumuha ng isang kurot ng asin at ihulog ito sa mangkok ng tubig. Sa pamahiing Pilipino, ang asin ay nagpapadalisay ng enerhiya. Sinisipsip nito ang bigat, takot at pagkalito. Panoorin ang paggalaw ng tubig, ang maliliit na alon na sumasayaw sa liwanag ng kandila. Ang galaw na iyon ay sumasagisag sa iyong espiritu, minsang magulo, ngunit buhay, muling hinahanap ang kanyang ritmo. Ngayon ay ibulong mo. Pinalalaya ko ang lahat ng hindi na para sa akin, at binubuksan ko ang aking puso sa banal na patnubay. Kapag ginawa mo ito ng taimtim, may mararamdaman kang pagbabago. Ang bigat sa iyong dibdib ay unti-unting giginhawa. Ang enerhiyang dati tila nakabara ay muling dadaloy. At madalas, agad mong makikita ang mga palatandaan, isang biglang mensahe, isang kantang tumama sa iyong damdamin, o isang batang nagsalita ng salitang dumiretso sa iyong puso. Ito ang mga kumpirmasyon ng universo na narinig ka na nito. Laging pinaniniwalaan ng mga Pilipino na kapag taimtim kang nanalangin, dinadala ng hangin ang iyong mga salita sa langit. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang magmakaawa. Alam na ng banal kung ano ang tunay na kailangan ng iyong kaluluwa. Ang kailangan mo lang ay makinig, magtiwala, at kumilos kapag dumating ang mga palatandaan. Ang propesya ni Baba Vanga ay hindi tungkol sa paghihintay ng mga himalang babagsak mula sa langit. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang himala ay palaging nasa loob mo, ang kakayahang magpahayag, magtugma, at tumawag ng mga biyaya upang maging realidad. Ang bata sa kanyang pangitain ay sumasagisag sa kadalisayan ng hangarin, isang paalala na kapag nagsasalita ka mula sa pusong walang galit, inggit, o takot, nagiging makapangyarihan ang iyong mga salita.
Kaya kung nais mong iayon ang sarili mo sa enerhiya ng propesya, magsimula sa maliliit na gawa ng pananampalataya. Tuwing umaga, humarap sa pagsikat ng araw at sabihin, ginagabayan ako. Pinoprotektahan ako. Pinili ako. Tuwing Biyernes ng gabi, sindihan ang kandila ng pasasalamat, hindi lamang para sa mga biyayang natanggap, kundi para rin sa mga paparating pa. Kapag naliligaw ang iyong damdamin, isulat ang iyong hangarin sa maliit na papel at hayaang lumutang ito sa isang mangkok ng tubig magdamag, simbolo ng pagsuko at pagtitiwala sa unibersong muling inaayos ang iyong landas. Ang mga ritual na ito ay hindi mahika, ito ay mga espiritual na pag-uusap, mga paraan upang makipag-ugnayan sa hindi nakikita, gamit ang kababaang loob at pananampalataya. Habang lalo mong pinahahalagahan ang mga simpleng sandaling ito, mas mapapansin mo kung paanong ang banal na tiyempo ay gumagalaw sa iyong buhay. At tandaan, maaaring ang propesya ay nagsasalita tungkol sa isang bata, ngunit hindi ito limitado sa isang tinig. Ang bata ay maaaring sagisag ng iyong panloob na sarili, ang bahaging nananatiling naniniwala, umaasa, at nagtitiwala sa kabutihan. Matagal na itong natahimik ng takot, pagkadismaya, at ingay ng mundo. Ngunit ngayong gabi, panahon na upang muli itong magsalita. Tanungin mo ang iyong sarili, anong katotohanan ang matagal ko nang iniiwasan? Anong mensahe ang pilit ipinapakita sa akin ng buhay, sa mga pagkakataon, sa mga panaginip, sa mga taong nakikilala ko? Dahil kapag nagsimula kang magtanong, magsisimulang sumagot ang universo, sa mga palatandaan, numero, simbolo, at maging sa inosenteng tinig ng isang bata. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag binaliwala ang mensahe mula sa langit, ito ay nauulit, palakas ng palakas, hanggang sa tuluyang makinig ang puso. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ka naririto ngayon, nakikinig sa mensaheng ito. Marahil ang propesya ay inuulit muli para sa iyo. Kaya huminga ka ng malalim. Ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. Damhin ang tibok ng iyong puso, ang parehong ritmo na nag-ugnay sa iyo sa lahat ng kaluluwang minsan ng nanalangin, umasa, at nagmahal. Bulongin mo ng marahan. Handa na akong tanggapin ang mensaheng nakalaan para sa akin. Dahil kapag binigkas mo iyon ng may pananampalataya, may gumagalaw na hindi mo nakikita. Ang enerhiya ay muling umaayon. Ang mga pintuan ay bumubukas. Ang parehong liwanag na minsang dumaloy sa batang propeta ay ngayon ay dumadaloy na rin sa iyo. Tandaan, ang pagpapakita ay hindi tungkol sa pagpuwersa sa hinaharap, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa banal na tiyempo. Ang pangitain ni Baba Vanga ay hindi tungkol sa paghuhula, ito ay paghahanda. Ipinapadala ng universo ang mga palatandaan sa mga taong handang kumilos ng may pananampalataya. At kung narating mo na ang bahaging ito, handa ka na. Ang propesya ng bata ay hindi katapusan. Ito ay simula, isang paalala na gaano man kaligaw ang sangkatauhan, palaging may mga tinig ng liwanag na tatawag sa atin pauwi. At marahil, ang tinig na iyon ay nasa loob mo na, naghihintay lamang na marinig mo, at maibulalas ang iyong sariling katotohanan sa mundo. Kaya ngayon, habang ang huling apoy ng iyong kandila ay kumikislap, huminga ka ng malalim. Damhin ang init ng liwanag na iyon sa iyong balat, banayad, buhay, sinauna. Ang maliit na apoy na iyan ay may dalang parehong enerhiya na minsang dumaloy sa mga pangitain ni Baba Vanga, ang parehong banal na agos na nagsasalita sa pamamagitan ng mga bata, ng mga panaginip, at ng mismong tadhana. Ang propesya ay hindi tungkol sa takot o hiwaga. Ito ay tungkol sa paggunita, isang tawag sa sangkatauhan, upang muling bumalik sa kadalisayan ng pananampalataya. At marahil, nang hindi mo namamalayan, nagsimula ka na sa paglalakbay na iyon. Bawat salitang narinig mo ngayong gabi, bawat damdaming gumalaw sa iyong loob, ay patunay na ang iyong kaluluwa ay marunong pa ring makinig. Sa Pilipinas, madalas nating sabihin, ang panalangin ay hindi nawawala. Ang isang panalangin ay maaaring lumipad sa hangin, sumabay sa usok ng kandila, o manahimik sa iyong puso, ngunit palagi itong nakararating sa langit. Ang mensahe ni Baba Vanga ay paalala na laging nakikinig ang universo. Kahit sa mga sandaling akala natin ay walang nakaririnig, naroon ang banal na presensya. Ang batang nasa kanyang pangitain ay isang sagisag, hindi ng isang tao lamang, kundi ng enerhiyang muling bumabalik sa mundong ito, ang inosensya ng katotohanan, ang tapang ng pananampalataya, at ang karunungan ng pag-ibig. At marahil, ang parehong espiritu ay muling isinilang sa ating lahat. Tuwing pinipili natin ang habag kaysa galit, ang pagpapatawad kaysa puot, at ang pag-asa kaysa pagdududa, binubuhay natin ang propesyang iyon. Kaya kung naramdaman mong naliligaw ka, walang katiyakan, o tila nakalimutan,
alalahanin mo ito, hindi kailanman nakakalimot ang banal. Hindi naliligaw ang tadhana. Maaaring magtagal, maaaring dumaang muli sa unos at katahimikan, ngunit kung ito ay para sa iyong kaluluwa, ito ay babalik din tahimik gumagalaw ang universo, tulad ng pag-ikot ng alon, tulad ng bulong ng panalangin ng isang bata sa madaling araw. Ngayong gabi, bago ka matulog, gawin mo ang isang huling hakbang ng pananampalataya. Ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at marahang sabihin, handa akong tumanggap. Nagtitiwala ako sa liwanag. Ginagabayan ako. Hayaan mong umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa loob mo, tulad ng isang banayad na awitin. Damhin kung paanong nagbabago ang hangin sa paligid mo, mas payapa, mas mainit, mas banal. Hindi iyon imahinasyon. Iyon ay ang banal na enerhiyang tumutugon sa iyong bukas na puso. Sapagkat ang katotohanan na nakita ni Baba Vanga noon ay hindi kailanman nilayon upang takutin, kundi upang gisingin. Ito ang kanyang paraan ng pagpapaalala sa mundo na ang propesya ay hindi lamang nakatago sa mga bituin, kundi naninirahan sa tahimik na pananampalataya ng mga karaniwang tao, mga taong tulad mo, na patuloy na naniniwala na ang mga himala ay maaaring pumasok sa maliliit na silid na puno ng kandila at pag-asa. At habang nagtatapos ang mensaheng ito, alalahanin mo. Maaaring minsan nang nagsalita ang tinig ng bata sa propesya, ngunit ngayong gabi, ang parehong tinig ay nagsalita sa pamamagitan mo, sa iyong tapang na makinig, sa iyong pusong maniwala, at sa iyong kaluluwang muling umasa. Pagkagising mo bukas, buksan mo ang iyong bintana at hayaang pumasok ang liwanag. Ang liwanag na iyon ay ngiti ng universo, isang paalala na nagsasabing, narinig mo ang mensahe. Ngayon, isabuhay mo ito.